Hello everyone! Sa videong ito, tuturuan ko kayo kung paano mag-test ng horn relay o relay ng busina. May mga pagkakataon kasi na kahit lumalagitik pa yung ating horn relay, sira na pala. Hindi na pala nagbibigay ng supply papunta doon sa ating busina. Kaya iniisip natin baka yung busina na mismo ang may problema. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-test gamit ang battery multi-tester or test light, improvised test light. Unang-una, alamin po natin kung ano itong mga number na nandito sa ating relay. Meron pong 30, 87, 85, 86. Dito tayo bumase para mas madaling intindihin at makita nyo yung number. Itong 30, ito yung tinatawag na inlet. Ito yung inlet na nakakonect dito sa positive ng battery. Diyan siya kumukuha sa positive ng battery. Tapos, binibigay niya yan papunta doon sa 87. Kapag nagbigay na ng signal itong dalawang ito, 85, 86. Paano ba nagkakaroon ng signal yung dalawang yan? Itong 85, susuplayan po natin yan ng positive. Itong 86, susuplayan natin ng negative. Dapat po yan, nagkakaroon yan ng tinatawag na continuity. Kailangan yung supply na nanggaling dito, ibuga niya papunta doon. Once na nagbigay na ng signal itong dalawang ito. Ngayon, i-manual po natin dito sa ating relay, tapos battery. Unang-unang gagawin po natin, yung 85, ilagay natin sa positive ng battery. Yung 86, ilagay natin sa negative. Kung mapapansin nyo at maririnig po ninyo, once na nilagyan ko po yan ng supply, lalagitik po yan. Ibig sabihin, nagbibigay siya ng signal. Yan po. Ngayon, pag in-steady ko ng ganyan yan, dapat yung 30 at 87 magkaroon yan ng connection. Ngayon, test muna natin ng wala pang supply. Ilagay natin yung meter natin, multi-tester dito sa continuity. Ito. Ngayon, i-test muna natin kung meron siyang supply. Itong 30, 87, wala. Ngayon, pag binigyan natin ng supply ito, galing sa positive at negative, yan, steady natin. Kailangan yung 30, magkakaroon na yan ng continuous na supply yan. Ito. Kunin natin yung 30, tapos 87. Yan. Yan o, nagkakaroon ng reading. Dapat may reading yan. Ibig sabihin yan, good po yung ating relay. Kasi nagbibigay siya ng supply. Yan. Isa po yan sa simpleng paraan para ma-test yung ating relay kung gumagana pa. Meron din pong isang paraan gamit ang itong ating improvised test light. Test muna natin dito kung meron. Yan.
Ngayon, ang gagawin natin dyan, yung 30, supplyan natin yan ng positive. Gagaling sa battery. Lagyan natin ng wire. Tapos, itong 30 na ito, ididikit natin din doon sa positive. Isama natin dito sa positive. Tapos, yung negative ng ating improvised test light, idikit natin sa negative. Tapos, idikit natin sa 87. Yung natitira. 87. Ngayon, yung 86, kailangan nakadikit yan sa negative. Tapos yung 85 nakasupply sa positive. Pag dinikit natin to at lalagitik ito, dapat iilaw yung ating test light. Kapag umilaw po yan, ibig sabihin gumagana itong ating relay. Yan. Yan. Kung naririnig nyo po, lumalagitik siya. Nagkakaroon po yan ng supply. Yan. Ngayon po, intindihin po natin ngayon kung paano ba gumagana ito. I-explain ko po kung paano gumagana yung ating relay. Sa loob po, mayroong windings yan. May windings yan. Yung windings na yan, konektado yan dito sa dalawa. 86, 85. Kapag binibigyan po ng supply itong dalawang ito, ng positive at negative, tapos ito, kukuha tayo ng positive. Nagbibigay ito ng go signal. Itong dalawang ito, na parang sinasabi niya sa 30, dumiretso ka na papunta sa 87. Parang ganon yung nangyayari dyan. Yung decision nung dalawa. Kapag wala naman decision tong isa, ibig sabihin, kunwari, putol ito. Yung isa lang ang nagdidesisyon, hindi ito didiretso dyan. Hindi yan tatawid dyan. Hindi yan tatawid. Hindi tatawid yung kuryente na positive papunta sa 87 na ibabato niya sa busina. Sa positive ng busina. Dalawa sila mismo ang nagdidesisyon. Ngayon, kapag ito nakadikit na sa negative, ito nakadikit na sa positive, dalawa na silang nagdidesisyon. Tumawid ka na, kunwaring ganon, tumawid ka na. Ngayon, yung kuryente tatawid na dyan. Ganon nagkakaroon ng supply ang relay. Kung titignan po kasi natin tong relay, parang mahirap intindihin. May mga number. Pero kung po-focus lang tayo sa dalawa, mas madali nating iintindihin. Basta laging ito, magkasama ito, at ito, nagdidesisyon ang dalawang ito. Kailangan supplyan ng positive, negative. Ito, yung kuryente dito, tatawid papunta doon.
doon nagkakaroon ng supply yung horn natin. Ganun lang po, sana nakatulong sa inyo to. Hindi ko alam kung malinaw ba yung explanation ko, yung example, pero sana nakatulong sa inyo at mas maintindihan nyo pa ng mabuti. Para ito sa mga gustong magmekaniko o kaya gustong matuto o kaya mga owner ng mga sasakyan, owner ng motor na gustong matuto ng mga basic. I-follow nyo lang po yung page ko sa Facebook at saka yung YouTube channel ko, Great Alo. Mas marami pa po tayong matututunan. Uumpisa po tayo sa mga basic. Hindi po yung sa mahirap kaagad, dahil mahirap din intindihin kapag wala kang alam sa basic. Mga basic na mga relay, switches, uumpisa po tayo dun. Kaya maraming salamat po, sana maintindihan nyo. Tsaka pwede nyo na rin i-screenshot ito para at least para may pagsusundan kayo kung paano gumagana yung relay. Maraming salamat po, pa-share na lang tsaka comment ng positive comments, tapos subscribe na lang yung channel, tapos yun lang po. Maraming salamat.